Good morning. Kakatapos ko lang pakainin yung mga babies. So, nagbabalak akong lumabas uli mamaya kasi wala naman akong work today. Today is a Monday pero Sunday pa lang sa US. So, yung mga clients ko, wala akong binibigay na work. Baka bukas pa yun. Kaya, nagbabalak akong lumabas uli. Pero, magsasalang muna ako ng labahan. Kasi sayang yung araw. Hindi ako nakapaglaba kahapon kasi umalis nga ako. Ito si Panther, dinidilaan tong bote ng coconut oil. Hey, wag nga dyan. Pupuno ng laway. Gusto nyo yung lasa ng coconut oil. Binibigyan ko silang lahat yan. Kasi minsan hirap silang mag-poop para madulas. Tapos maganda rin sa health nila. Anyway, kunin ko lang yung labahan sa taas. Tara, sama ko kayo. Dami labahan, oh. Puno yung hamper. May damit din si Mahal dyan. Hiningal ako ang bigat. Hindi na ako nakakapag-workout ng ika-third day today. Saturday, Sunday kasi hindi ako nakapag-walking sa Sampaloc Lake. Hindi na ako nakapag-workout sa home gym. For breakfast, mag-ham and egg cheese sandwich uli ako with hash brown. Kung ano din yung breakfast ko kahapon. Nakikita nyo ba? Yan. Addict din ba kayo? Kaya nyo rin bang kumain ng same food over and over again pag nabetan nyo? Ako, oo. Kaya kong araw-arawin ng isang pagkain pag nagustuhan ko. Pero kahapon, di ba, buo yung ginawa kong egg. Sunny side up. Ngayon, scrambled naman. Tapos, habang piniprito, lalagay ko na yung cheese. Ipapalaman ko siya. Parang sa egg desal ng McDo. Di ba nasa loob ng egg yung cheese. And ito yung bread na favorite ko. Yung Gardenia na high fiber wheat raisin loaf. Raisin loaf. Ayan. Actually, si Mahal ang mahilig dati dito. Hindi ko pinapansin. Kasi kinakain niya ng ganito lang. Yung hindi naka-toast. Yun pala, pag itinost siya, napakasarap. Nung natikman ko, mas gusto ko na to sa mga sandwiches. Ayaw ko na yung buns. Di ba inahihilo pag ganitong angulo? Comment down below kung nakakahilo para if ever, hindi ko na uulitin. Dami ko pang hugasin dito sa lababo. Nakikita nyo ba? Let's go. Yan, tayo ay mag-crack ng egg. Lagyan natin ng paminta. Gusto ko mapaminta sa egg kayo. Tapos konting salt. Nasa labas ang salt. Wait lang. Konting salt. Alam nyo ba, pag mag-isa ako dito sa bahay, mas tawag dito, hindi naman sa mas na-enjoy ko, pero parang nami-miss ko yung feeling din minsan na mag-isa ka sa bahay. Kasi nung bata ako, lagi ako naiiwang mag-isa sa bahay. Kunyari, pag galing ako school, nung sa Oman kasi ako grade 5 hanggang high school, nakagraduate ng high school. Pag uwi ko ng bahay, walang tao kasi nasa work sila mama, tsaka yung daddy ko doon. Bali, stepfather ko yun. Nasa work sila. So, solo ko yung bahay. Ang gagawin ko yan, magre-prepare ako merienda ko. Ganito rin. Tapos, gustong-gusto ko na nagmi-milkshake. Tapos manonood ako ng TV. Ang namin noon, wala pang mga TFC noon. Puro lang, Star TV, kung familiar kayo sa ganun. Sa cable ata ngayon may Star TV pa rin. Pero wala na atang cable ngayon. Nung nagka-cable kami dati dito sa Pilipinas. Alam ko may Star TV. Mga ganun yung channel namin doon. So, ang mga pinapanood ko noon, Beverly Hills 9210, The Simpsons, X-Files. O, alam niyo na yung edad ko, ha? Yun lang ang mga palabas sa TV noon. Yun. So, siguro, nasanay akong ganun for 6 years. Kasi grade 5 hanggang makagraduate ng high school. Tapos, nung umuwi akong college, mag-isa lang din ako sa bahay. Ayun. So, imagine niyo buong college life ko, magkakaroon lang ako ng kasama kapag uuwi si mama, ganyan. Pag magbabakasyon. Kaya sanay ako mag-isa.
So dito, pag nagiging mag-isa ako, parang ay nakakamiss pala yung ganong feeling. Sino sa inyo ang ganon, mag-isa lang din? I mean, sanay lumaking mag-isa. Kaya napaka-independent ko. Lahat ng paggawa niya sa akin, kaya kong gawin. Na-train din naman ako ni mama nun. Diba? Ang lakas ng apoy ko. Sa mga gawaing bahay, ako hindi, sasalang ko lang naman sa washing machine. Isasampay. Tapos tutupiin. Yun, mga gawain ko nun. Tapos ako din yung pagpadating na siya, galing work, sasabihin niya, maghiwa ka na ng bawang, sibuyas, ganyan. Mga kailangang hiwain para sa iluluto. Ganun. Hindi ako tatamad-tamad na sugal lang ng sugal buong araw. Bata pa lang ako ang dami kong nang ginagawa sa buhay. Yan, tapos lalagay ko na yung cheese dyan. Masyadong malaki yung pan ko, pero tutupi-tupiin ko naman yan na maging ganito lang kalaki yung sa sandwich. Kasi sasabay ko na yung hash brown na. Diba? Kasabay ko kayong nagluluto. Kasi hindi nyo makikita kasi malayo. Kita ba doon? Medyo kita nyo naman. Lipat ko kayo. Ayan. Ang pangit ng egg, diba? Pero, pwede ko yan tupiin mamaya. Pakita ko sa inyo. Tapusin ko na muna to. Tapos tayo kakain, maglilinis. After kong maglinis, doon ko iisipin kung talagang lalabas ako or magpapahinga na lang kasi for sure tomorrow may mga ibibigay mamayang gabi yan, umaga yun sa US, Monday. May mga ibibigay ng task yung clients ko. 3 ang clients ko ngayon. Puro part-time lang yun. Pero since 3 sila, kaya nang mabuhay. Ganun. So, ganyan ang buhay ng freelancer. Hindi permanent ang trabaho. Well, hindi naman lahat. Kasi may mga trabaho na kagaya nakuha ni Mahal last time, umabot siya ng 5 years. So yun, itutupi ko nga lang to. Gusto ko nga lang kasi toasted. So di ba yan ang pangit niya? Tutupi kong ganyan para mapaloob yung cheese. Parang egg desal nga. Ba't dumidikit? Non-stick ko. Idikit natin to. Yan. Yan. Ayan. Diba kasi laki na siya ng sandwich. Kasya na siya dito. Ito prito ko. Dito ko na rin ito-toast ng bread. Ready na yung ating cheese and egg sandwich with hash brown. Sabi ko sa inyo, gagawa ng parang yung egg. Yan. Dito ko na lang nilagay sa sa chopping board para hindi na dagdag hugasin. Kailangan ko ng hugasin. Kain na tayo at ang aking kape ay Nescafe Mocha. Favorite ko to. Dati yung cappuccino ang favorite ko. Sa mura-mura pa nito, 41 ata sa Pure Gold. Nescafe Mocha. Vier, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 51, 52, 53, 54. Yeah. Diba, ang aga pa, labit ko lang nakwento. Kain muna ako habang nanonood. Grabe yung pawis. Nakapag-vacuum na ako. So, next ay maglalampasan naman ako. Baka hindi na ako umalis kasi pagod na ako. Pahinga na lang. Bahala na.
So dahil naging maulan na, pero ngayon medyo tumigil. Tapos pagod na rin ako. Hindi na ako tutuloy lumabas. Magpapahinga na lang ako. Magluto lang ako ng magsaing lang ako. Tapos kahit anong ulam. Hindi ko na lang nalagyan ko. Hindi ko na lang ilalahat siguro ng toge. Yung iba may ko ilumpia. Takpan ko muna kasi. 20 pa naman. Yan na ang ating ginisang toge. Usok-usok pa yung ating ulam. Hindi ako naglagay ng sabaw. Tingnan nyo, kahit pinatay ko kaagad, nakalimutan kong tanggalin yung takip. Hindi na siya super half-cook. Cook na siya. Gusto ko sana to half-cook para malutong. Nakalimutan kong tanggalin yung takip. Kainin ko tong sili. Hindi ko na muna takpan kasi lalo siyang malalabo. Sayang. Kain tayo. Simpleng ulam lang for today. Lagi naman simpleng ulam namin. Ang init. Yung paso naman ako. Masarap pa rin naman. Kahit medyo na-overcook. Gusto ko lang sana kasi yung toge malutong pa. Chat yung kaibigan ko. Wait lang. Good evening. Hindi na ako nakapag-vlog. Wala akong gana buong araw as in. Ay, bukas nga may work na pero wala pa rin akong gana. Anyway, yung natira kong ulam kanina, yung ginisang toge, lalagay ko na lang sa ref kasi wala rin akong ganang kumain niya yung gabi. Pero gusto kong mag-french fries, so magluluto ako ng french fries. Snack ko habang nanonood. Ito yung ulam ko pa to bukas. Sakto may work ako bukas. So hindi ko na kailangan magluto. Kaya nang sabi ko sa inyo, kaya ko naman kumain ng food na pare-pareha sa araw-araw. Lalo na kung favorite ko. So, nilagay ko siya sa microwavable para bukas, ima-microwave ko na lang siya pag lunchtime na. Hindi na ako magluluto.
Kaso yun nga, ano na siya, sagi na. Pero okay lang yan. Maya-maya i-walking ko na yung mga babies, tapos akyat na sila sa kwarto. Try natin kung makukope pa. Ito ang gas. Need space. Masarap din. So, ayun na yung ating cheese fries. Actually, medyo kulang sa lutong yung gawa ko. Dapat niluto ko pa ng mas matagal ng konti. And drinks. And then, ako yung magne-Netflix and chill. And then, matutulog. Bukas, back to work tayo. Good night!